Ang paglalakbay ni Miguel para sa apat na sangkap. Sa isang maliit na bayan sa gilid ng isang malawak na kagubatan, nakatira si Miguel kasama ang kanyang mahal na ina, si Aling Elena. Isang araw, habang abala sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman, biglang bumagsak si Aling Elena sa lupa. Nang makita ito ni Miguel, agad niyang dinala ang kanyang ina sa pinakamalapit na doktor. Sa kasamaang palad, sinabi ng doktor na si Aling Elena ay may malubhang sakit na nangangailangan ng isang espesyal na dahong gamot na gawa sa apat na pangunahing sangkap. Ngunit ang mga sangkap ay matatagpuan lamang sa malalayong lugar. Unang sangkap, ang dahon ng buwan. Maagang nagising si Miguel, naghanda siya para hanapin ang apat na sangkap na gagamitin upang gumaling ang kanyang ina. Walang pag-aalinlangan sinuong niya ang bawat lugar mahanap lamang ang apat na sangkap. Ang unang sangkap ay ang dahon ng buwan na lumalaki lamang sa isang bundok na tinatawag na bundok ng Luningning. Ang daan patungo dito ay puno ng mga pagsubok. Si Miguel ay naglakbay ng mag-isa, dumaan sa madamong kagubatan at dumaan sa isang malalim na ilog. Sa kanyang pagdating sa tuktok ng bundok, nakakita siya ng isang matandang gutom at nauuhaw. "Iho, may pagkain ka ba at tubig na mainom?" Sabi ng matanda na gutom at uhaw. Walang ano-ano ay hindi nagdalawang isip si Miguel at ibinigay ang kanyang kaunting baon at tubig sa matanda. Pagkatapos ay nagpasalamat ang matanda at nawal ito bigla sa kanyang harapan. Nagtaka si Miguel sa nangyari pero hindi na lang niya ito pinansin at tumungo sa destinasyon kung saan makikita ang dahon ng buwan. Ang dahon ng buwan ay matatagpuan sa ilalim ng buwan sa gabi, sabi ng matanda. Ngunit may dadaanin ka munang pagsubok para makuha ito. Iyon ang sinabi ng matanda bago ito nawala sa kanyang paningin. Sinunod ni Miguel ang sabi ng matanda. Naghintay si Miguel hanggang sa sumapit ang gabi. Laking gulat niya nang makita niya ang matanda na kanyang tinulungan. Ang ipinagtataka pa ni Miguel ay bitbit nito ang dahon ng buwan na kanyang hinahanap. Agad na nagsalita ang matanda. Ito na ang dahon ng buwan, Miguel, dahil sa iyong pagmamalasakit sa akin at pagiging mabuti. Bilang ganti pa sa salamat, ibinigay ng matanda kay Miguel ang dahon ng buwan. Ikalawang sangkap, ang bulaklak ng liwanag. Pagkatapos makuha ni Miguel ang unang sangkap ay sinabihan ng matanda si Miguel kung saan makikita ang mga natitirang sangkap at mga pagsubok na madadaanan niya sa bawat sangkap. Ang ikalawang sangkap ay ang bulaklak ng liwanag, na matatagpuan lamang sa isang lihim na hardin na tinatawag na hardin ng luntian, sa kabila ng isang madilim na kagubatan. Sa kanyang pagdating sa kagubatan, nakasalubong siya ng isang grupo ng mga nilalang na nag-aalaga ng mga hayop sa luntian. Ipinakita ni Miguel ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga hayop na nagugutom at nagkasakit. Nang makita ng lider ng mga hayop ang kanyang malasakit, itinuro nila kay Miguel ang daan patungo sa hardin ng luntian. Sa hardin, nakita ni Miguel ang bulaklak ng liwanag na nagliliwanag sa dilim. Ngunit upang makuha ito, kailangan niyang maghintay hanggang sa sumikat ang buwan at sumayaw ng isang sayaw kasama ang mga bulaklak. Nang sumikat ang buwan, sinunod ni Miguel ang mga tagubilin at nakuha ang bulaklak ng liwanag. Nagpasalamat si Miguel sa lider ng mga hayop at sa mga hayop din mismo. Nagpasalamat din sila kay Miguel. Ngayon dalawang sangkap na ang nakuha ni Miguel, dalawa na lang at magagamot na niya ang kanyang pinakamamahal na ina. Ikatlong sangkap, ang ugat ng buhay. Ang ikatlong sangkap ay ang ugat ng buhay, na makikita lamang sa ilalim ng isang lumang puno na nasa tabi ng isang malalim na talon. Sa kanyang pagdating sa talon, ay may mga sirena na gusting kunin ang sanga sa lumang puno pero hindi nila ito magawa. Naisipan ni Miguel na tulungan ang mga sirena na makuha ang sanga. Agad-agad na inakyat ito ni Miguel upang kunin ang kailangang sanga ng mga sirena. Tumulong si Miguel na makuha ito kaya bilang gantimpala ay ibinigay ng mga sirena ang ugat ng buhay na hinahanap ni Miguel. Masayang-masaya si Miguel sapagkat isa na lang ang kulang upang makumpleto ang sangkap na magpapagaling sa kanyang ina. Sa ilang araw na paglalakad ni Miguel patungo sa ika-4 na sangkap ay napansin niya na hindi na sasapat ang kanyang baong pagkain at tubig. Dahil sa layo ng huling sakap halos sumuko na si Miguel sa paghahanap nito pero pinatatatag siya ng kanyang puso at isip na matulungang gumaling ang kanyang ina. Dito pa talaga ako susko kung saan huling sangkap na lang ang kulang. Hindi ko hahayaan na ito ang magiging dahilan na pagsisihan ko kung anuman ang mangyari kay ina. Hindi ako susuko, bahala maubusan pa ako ng maiinom at makakain.
Anya ni Miguel na may pagpupursige. Nagpatuloy na lumakad si Miguel hanggang sa makita niya ang hinahanap niyang tuktok kung saan makikita ang ika-4 at panghuling sangkap ng gamot. Ika-4 na sangkap, ang bunga ng pag-asa. Ang ika-4 na sangkap ay ang bunga ng pag-asa na matatagpuan sa tuktok ng isang mataas na bundok na tinatawag na bundok ng pag-asa. Ang pag-akyat dito ay mahirap at puno ng panganib. Sa kanyang pag-akyat, nakatagpo si Miguel ng isang grupo ng mga awit na nag-aalaga ng mga sinaunang kanta. Ipinakita ni Miguel ang kanyang pagpapahalaga sa kanilang sining sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang mga kanta at pag-awit kasama nila. Nang magustuhan nila si Miguel, ibinigay nila sa kanya ang bunga ng pag-asa na lumalabas lamang sa mga oras ng tag-init sa tuktok ng bundok. Ang pagbabalik at pagpagaling. Sa wakas, bitbit ang lahat ng 4 na sangkap, bumalik si Miguel sa kanyang bayan. Ang kanyang mga kaibigan at mga kapamilya ay naghintay sa kanya ng may takot at pananabik. Agad niyang tinulungan ang kanyang ina na uminom at itinimpla niya ang mga sangkap. Unti-unting gumaling si Aling Elena at ang kanyang kalusugan ay nanumbalik sa dati. Ang bayan ay nagdiwang at si Miguel ay pinuri para sa kanyang katapangan, malasakit at pagsisikap. Ang kwento ni Miguel ay hindi lamang isang pakikipagsapalaran para sa kalusugan ng kanyang ina, kundi isang paglalakbay ng personal na paglago at pagkatuto. Sa kanyang halimbawa, natutunan natin ang kahalagahan ng kabutihan, pagtutulungan, pagmamahal at pananatiling positibo sa harap ng mga pagsubok.